ang mga legitimate dissenters na kagaya ko, biglang may sisigaw, destabilizer, destabilization. Pero pagka drug addiction, tahimik na po sila. Pagka massive corruption, tahimik na po sila. Pagka massive looting of public funds, tahimik na po sila. So patuloy din ho kayong manindigan, katulad po ng mga kagaya kung may social media channel. Yung mainstream, pag-usapan natin yung mainstream din yan, maya-maya. Yung mainstream ho, iilan na lang ang totoong nagpapahayag ng balita. Compromise po yung mga yan. Kita naman natin bahagi po sila nung propaganda machinery ng Marcos Jr. administration. Yung trolls ng mga drug addict nandito na, yung trolls ng mga corrupt nandito na. May kita po yung mga yan. Nagdo-double time sila sapagkat nais nilang patayin ang higit na lumalaking sunog. Sunog na ho. At lumapag na po tayo sa international news. 2 beses over this week, yung aking pong na-monitor, tayo ay nasa pahayagan ng Washington Post. Yan po yung isang tanyag at rinerespeto at may kredibilidad na mainstream na pahayagan sa Estados Unidos. Dati po ay hindi lumalabas yung mga negatibong pinagagawa dito sa ating bansa ng ating kasalukuyang administrasyon. Pero ito pong linggong ito, 2 beses po silang lumabas sa pahayagan ng Washington Post. Yan din po ay naging balita sa pahayagan ng Vietnam at pati po diyan sa mga dito sa Southeast Asia.